Paghatid ng agarang tulong at mga proyektong tunay na mapapakinabangan. Ilan lang yan sa mga tungkulin ng mga mambabatas para tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Yan at iba pa sa report ni Dane Golimlim. Nakatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development ang mahigit 600 residente kabilang ang mga nasa transport sector, PWDs, solo parents at iba pang vulnerable sector sa Sudipen sa La Union. Pinangunahan ni 1st District Representative Paulo Ortega ang pamamahagi katuwang ang mga opisyal ng distrito. Layunin ng programa na patuloy na mapalawak ang access ng mga residente sa agarang tulong at iba pang serbisyo para sa mga higit na nangangailangan. Samantala, muling nabigyang pag-asa ang mga mag-aaral sa Aldezar Sipocot Integrated School matapos ipamahagi ang monoblock chairs at 3 malalaking tents na magsisilbing pansamantalang pasilidad nila. Ito'y habang isinasagawa ang rehabilitasyon kasunod ng sunog sa paaralan. Lubos ang pasasalamat ng mga opisyal ng eskwelahan kay Camarines Sur 1st District Representative Jory Horibata sa malasakit, suporta at agarang pagtugon nito para sa edukasyon ng kanilang mag-aaral. At mas maayos na pasilidad sa pag-aaral at iba't ibang aktibidad. Yan ang hatid ng bagong multi-purpose building sa Barangay Maharlika sa San Pedro, Laguna. Pinangunahan ni 1st District Representative Ann Matibag ang pagbubukas ng bagong gusali na magsisilbing learning center para sa kabataan at iba pang residente ng barangay na magpapalakas sa pagkakaisa at patuloy na pag-unlad ng komunidad. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Dane Golimlim, 13 sa tanghali ng Congress TV.